Kayanan. She's a swimmer. And guess what? Kita nyo nga naman talaga mga athletes natin lately, ha? Kumbaga talagang umaani ng tagumpay. Parang napakaswerte ng Pilipinas sa taong 2013, ano? Sa ating hindi lang sa basketball, pero alam nyo kung minsan meron din tayo kasi mga sports na hindi nga lang natin televise ito, no? Pero somehow, all of a sudden, makikita na lang natin. Ayun, napakarami pa lang na iuwi. Kumbaga parang sabi nga nila, bringing home the bacon. As with regards to Paula Kayanan, she brought home 9 golds and 2 silver sa Singapore Swim Fest. Palakpakan naman natin, di ba? Si Paula Kayanan. Paula, bumati ka muna sa ating mga listeners. Good afternoon sa lahat. Ayan, Paula, ilang taong ka na ba? 14 po. 14 years ka. Yeah. Mo, kaedad mo lang yung anak ko. 14 years old. And si Mami, sabi ko, mahiyain naman si Mami. Upo ka, Mami, dyan at mamaya kakausapin kita para maitanong naman natin ang sikreto ng isang mami sa pagpapalaki ng isang, who knows, baka mamaya pagdating ng panahon, Olympic gold medalist na itong ating inaalagaan, ano? Mami, anong pangalan ng mami mo, Paula? Reyna Kayanan. Reyna. Bakita mo naman, Reyna na pala si Mami. Oo, eto prinsesa mo, ha? Etong prinsesa mo, nakapag-uwi ng 9 golds and 2 silver. Unang-una, Paula, ano? Tanungin muna kita. Etong Singapore Swim Fest, kailan naganap ito at kailan natapos ito? August 10 to 11. August 10 to 11. Yes, kumbaga parang basically dalawang araw lang. Opo. So, at ilan naman ang sumali? Ikaw lang ba from Arellano ang nag-compete? Yes, ako lang po yung from Arellano, pero 50 plus po kaming representative ng Philippines. And anong tawag dito? Anong NSA or anong association or sports organization ang nagpasok sa inyo rito para makasali? Philippine Swimming League. Yun nga yung sinasabi ko. Ito yung kay Senator Nikki Coseteng, ano? Yes, ayun, oo. Ikaw ay project nitong talagang lumalaki pa at matinding umiiral na ginagawa ni Senator Nikki Coseteng, kahit na of course alam naman natin yung kanyang personal, hindi actually personal, yung kanyang crusade against the existing NSA ng POC sa swimming. So eto, 50 plus kayo na athletes. Yes. You have been a part of etong PSL for how long na? 6 years. 6 years na rin. Yes. So, teka muna, 6 years, you're 14, so 8 years old pa lang, nandoon ka na. Yes. Ganun ba yon? At talagang hilig mo na yung swimming even Yes, before. Apo. Ayan. I mean, si Mami Reyna naman, matanong ko lang, Mami Reyna, paano ho ba ang pag-discover nito? Kayo ba mismo nakakita? Teka, parang ang bilis yata lumangoy ng anak ko. Ano ba to? Saan ko ba pinaglihi ito? Pinaglihi ko ba ito sa Serena or something like that? Kailan nyo na-discover na may talent etong si Paula sa swimming? Opo, sir, 5 years old pa lang po siya. Nakitaan ko na po siya na mahilig po siya sa swimming. Okay. Bali, nung tinanong ko po siya kung gusto niya na mas malalo pa siyang ma-develop. So, in-enroll ko po siya sa isang swimming lesson sa Malabon po. Okay. So, doon po, nagtuloy-tuloy na po yung kanyang swimming career po. Ayun. So, ilan ho ba yung anak ninyo? 3 po sila. 3 sila. Pang ilan to si Paula? Sa gitna po. Sa gitna siya. Now, yung the other 2 kids, they're not into sports naman. Ayaw po nila. Wala po silang hilig. Ganon. Pero si Paula, talagang, yun nga, nakita ninyo yung potential. And after that, nung enroll nyo siya ng swimming lessons, and then, nagsimula siyempre ito sa mga competition muna, kahit yung maliliit na competition muna. Opo, sir. Ayun. Ilang medalya na ba naiuwi nitong si Paula? Sir, nabibilang nyo pa ba? Hindi na po. Hindi na. Grabe, ano? Pero ito ba, Paula, ito na yung pinaka-biggest achievement mo so far, etong sa Singapore Swim Fest? Dahil 9 na golds ito, so ibig sabihin ilang events ito? 9 events. 9 events to. Ano-ano itong mga events na ito? So, syempre, yung nandun muna tayo sa freestyle, backstroke. Ano bang anong specialty mo?
Backstroke po. Backstroke. Yes. And yung 9 events na yun, ano na yung mga events na yun? 200 individual medley, 150 meter freestyle, 150 meter backstroke. Tapos, may tatlo po doon is relay. Yung sa relay. Opo. Okay, pero ang ibig sabihin natin kahit na backstroke ang specialty mo, pero dun sa mga ibang event, nanalo ka rin ng gold. Yes po, sa butterfly. Eto naman, 2 silver mo. Ano nangyari rito? Bakit nag-silver pa ito? Sino naman ang tumalo sa'yo dito? Anong event ito? Itong 2 silver nito? 100 meter butterfly po, tsaka 50 meter breaststroke. Sinalihan mo naman kasi lahat, ano? Kita mo nga. Biro mo yung 100 meter butterfly. Eh, di ba ang 100 meter, napakaikli lang yan eh. Isang balikan lang yan eh. But butterfly pa yan, di ba? Yes. So just try to imagine. Sino nanalo dito? Filipino rin po. Pilipino rin. Opo. Ilang countries ba sumali dito? 6 countries. 6 countries. Ano na yung mga countries na yan? Singapore, Malaysia, Laos, Vietnam, Thailand. Sino nag-number 1, basically? Pinakamaraming medals? Philippines po. Philippines ang pinakamaraming medals na naiuwi. My goodness. Nandun mismo si Senator. Wala po. Wala Pero siya. po yung head ng PSL nandun po. Si Coach Susan Papa. Yeah, si Coach Susan Papa, ano? And ano naman ang naging incentive? Siyempre, pagbalik ninyo rito, na sinalubong kayo ni Senator, sigurado. Hindi pa? My God, the Senator, bakit ba ito? Ha? Senator, 9 na gold, tsaka 2 silver ito. Where are you? Hayaan mo, kakausapin ko si Senator. Tatanungin natin dyan. Tsaka, kasi nga, kung yung Gilas Pilipinas, binigyan ng MVP ng tigi 1 milyong piso eh. Ewan ko, baka magkaroon din ng incentive etong si Paula. Ngayon, Paula, kwentuhan mo muna ako ngayon yan. Ito napakahirap, dahil ako meron din akong 14-year-old na anak. Hindi pa ito, kumbaga, basically, athlete. Hindi to athlete. Meron lang siya kuminsan mga activities na sinasalihan sa school. Pero somehow, kuminsan, parang nakikita ko, ang hirap iayos yung schedule eh. And right now, ikaw, you're even representing the country pa in international meets like this. So, unang-una, kwentuhan mo ko paano mo inaayos ang schedule mo. Time management po, kasi every morning, so maaga papasok, kasi taga Malabon pa po, tapos sa Manila pa po yung school. That's right. Yes, tapos po, after studies, diretso po ng Commonwealth to train. Dito sa may, saan nga ba kayo nagtitraining? Diliman Prep School. Sa Diliman Prep School. Opo. Yes, oo. And how many hours do you train basically every day? 2 hours. 2 hours? Yes. Ano yan? Sa umaga ba yan? Sa hapon yan? O sa hapon na? Hapon na po. Para po hindi makadistract sa studies. Ayun, okay. And so far naman, and well, basically, si Mami na siguro ang tatanungin ka, how is she performing naman at school sa kanyang mga academics? Sa rate po, bali siguro mga 10 na po. Kasi last school year po, nasa top 1 po siya. First honor student po siya ng Arellano. Kita mo nga naman, grabe naman ito, no? The time management, representing the country in international meets, tapos ang academics niya, hindi pa niya napapabayaan. Although, nasa top 10 ka pa rin, well, kahit pa paano, sabi nga natin, it gets to be more and more challenging din, habang umaakyat ka sa iyong academic high school, Yes. At etong pagsiswimming naman, eto plano mo talaga, tuloy-tuloy mo nang gagawin ito. Yes po. As much as possible. Yes. Usually, siguro, one of the things lang na I'm also interested in is, dahil ikaw, matagal ka na rin nagsiswimming, ano yung mga usual injuries na natatamo pagka sa swimming? Wala naman po. So far sa'yo? Yes, kasi po less injured po sa swimming. Oo. Parang bukol-bukol lang kapag Paano ka nabubukulan? Nadudulas sa swimming pool. Paano ka nabubukulan? Pagka dumive ka, masyado mababaw yung tubig. Ganon, Pero, sino basic, ang coach mo mismo, sino? Coach Joey Andaya.
Okay. And so far, ano ba, siya na nag-handle sa'yo ever since? Yes po. Ay, hindi po. Dati po nung bata po ako, si Coach Rem Ortega po. Tapos nilipat po kami ng team kasi po parang hindi niya po makahandle yung team niya. So, napunta po kami kay Coach Joey Andaya. Ayan, okay. Now, nakailang international meet ka na ba? 6 po. 6 na. Opo. Etong Singapore, ano pa yung mga ibang countries na napuntahan mo? Paulit-ulit lang din po. Kasi pangatlong best ko na po sa Singapore. Okay. Tapos 2 best rin po sa Hong Kong. Tapos 1 po sa China. Ayan. Nagsya-chaperone naman si Mami pagka bumabiyahe? Hindi po eh. Hindi? Opo. Sila lang? Opo. Wow! Grabe ha. Pero all of a sudden, sabi nga natin, like yung nangyari na yon. Kailan kayo umuwi? You stayed there for what, like sa Singapore? 5 days. 5 days. So, binigyan naman kayo ng time to enjoy. Pero, Yes po. in a way. So, at least nakapunta ka na uli ng Universal. Hindi rin po. Hindi rin? Sayang naman. Meron ka ng 9 na golds. At saan man lang nakapunta ka ng Universal, di ba? Pero of course, Singapore is a very nice place. And yun nga, very, very competitive pa, no? Etong iyong mga sinasalihan. Maliban muna sa, siguro medyo maiba tayo, no? Maliban dahil ikaw, kahit pa paano, teenager, maraming, alam naman natin ng mga teenager ngayon, unang-una, maraming gadgets. Iba na ang kanilang mga hilig right now and stuff like that. Although member ka nga ng ating Philippine team to represent sa international meets, ano bang mga iba pang hobbies ni Paula? Wala lang po. Socializing lang po. With friends. Yes po. So basically busy ang Facebook, Twitter, Instagram, yun yung mga ganun-ganun lang. Yes. So wala kang hilig manood na sine. Wala lang po. Ang diet, ang pagkain mo, kamusta naman yan? Okay naman po. Discipline lang talaga sa pagkain. Ganon. Ano ba favorite food mo? Lahat. Lahat. Joke. Sa mga luto ni Mami Reyna, anong favorite mo? Spaghetti. Ano ito? mukhang hindi si Mami Reyna ang nagluluto Anyway, Mami, eto naman siguro para sa akin naman, gaano kahirap to raise somebody na ganito, athlete, and she seems to be a-okay naman, medyo meron siyang sense of independence on herself naman. So is there any pressure naman somehow para mag-alaga ng isang ganito na punong-puno na ng medalya, dekorasyon ng kanyang kwarto? Sa pressure po, medyo, since kasi po, andun na po siya sa level na paakyat na po siya sa goal niya. So, parang nape-pressure din kami. Pag minsan sumasali po siya international, yung nauwi niyang medal is lang. Meron din may mga pagkakataon na gano'n. Opo. Bali, hindi po ganyang karami. So, kung kunyari po, sa event niya, na 5 events po, minsan, 3 lang po na iuwi niya. Parang, sa mga paloob din nun, sa 5 events, 3 lang na iuwi niya. parang, syempre yung iba, yung expectation po ng iba, mataas na po. So, parang, naano rin ko po sa kanya na, mas lalo niya pa pong pagbutihin para parang ganun po. The only thing about this is like, now being a parent, hindi mo siya ma-advisean as with regards to her performance, no? Dahil lalong-lalo na kung ang background mo rin, Mami, is hindi naman swimming, basically, So, all of a sudden, it's just a discovery on your part na nakita mo, may talent itong anak ko pagdating sa swimming. So, she's undergoing a training sa isang professional coach mismo, for her to compete. Now, tapos hindi ka pa kuminsan lahat ng biyahe nakakasama para sa so makikibalita-balita ka lang sa kanya. Now, there are also times na sinasabi mo nga na kuminsan sa 5 events, 3 lang ang naiuwi niya o baka kuminsan less than. When there are those kind of times naman na parang ang dating ng anak mo frustrated, parang all of a sudden she tried, diba? Lalo na yung sa ganun ka-hectic yung kanyang schedule as with regards to her training, and then all of a sudden, may mga pagkakataon din na all of a sudden parang hindi ganun yung klaseng performance niya dapat ang nailabas niya, but somehow she came short. How are you advising her to something, yung mga ganung situations? Sir, sinasabi ko lang po na okay lang yun, meron pang susunod na mga events na
mag-concentrate na lang po ulit siya sa susunod na mga events na sa ibang mga competition. Now, being a 14-year-old, pretty soon, college na ito. Ikaw ba, Paula, ano bang hilig mo just in case? You know, you cannot swim forever, for one thing, di ba? And kung minsan nga, ang advice talaga dyan is you have to have something to fall back on, and yung education mo is still, di ba? Yeah. Dapat mabigyan ng priority yan. Anong hilig mo, anong gusto mong maging? Makatapos, gusto ko makatapos lang. Pero anong klaseng course would you like to be? Accounting po. Accounting, Yes, ang gusto mo. Ayan, bakit naman accounting? Advice niyo po. Advice. Well, actually, it's one of the in-demand courses na matapos mo para if you're not going to excuse me, work here. Sa abroad kasi medyo in-demand yan eh. Ayan. Ako tapos ako ng accounting. Pero napunta akong broadcasting. Pero that's no? And how is naman? Being an athlete sa Arellano, meaning you're scholar. Right? Like, di ba? Tama? Yes po. Oh, Scholar po. Scholar, full scholarship naman Yes ito. po. Ayan. So, that's also one thing, Now, siguro naman, Mami, etong si Paula, mahirap yung, sige, okay, you're giving her all your support, as with regards dito nga sa kanyang, pero sometimes, meron ka ba napapansin na kuminsan, parang, teka muna, baka hindi na parang normal life ito for a teenager, like that. And you're also, anak, manood ka naman ng sine, anak, kaya ka naman, yung mga tipong mamasyal naman tayo sa ganito. And usually, when you do something like that, saan kayo nagpupunta? Actually, wala po kami parehong hilig lumabas. Aba, grabe naman, Opo, sa bahay lang po. Tapos yung everyday route niya na training, school. Nakita ko naman po kasi siya, masaya siya sa ginagawa niya. Okay. So, yun lang po. Anyway, oras natin, we still have 22 minutes to go before 2 o'clock. So hanggang alas 2 po tayo. Kausap nga po natin si Miss Paula Cayanan, swimmer from Arellano University. And ang atleta rin natin sa PSL na of course pinangahawakan nga po ni Senator Nikki Coseteng. She just won 9 golds and 2 silvers sa Singapore Swim Fest. Katatapos lang po niyan. And we're still going to be talking to her when we come back. Mag-break lang po tayo at magpapatuloy ang ating palatuntunan Sunshine Radio, DZAR Sports Hour. Time out! Magbabalik ang paborito mong sports program matapos ang ilang paalala. Ito ang DZAR Sunshine Radio. Jess 26 sa pihitan ng inyong mga radyo. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Don't miss this chance to experience the best of Thailand at Thailand Week 2013. Exhibition for business sourcing and matching on August 15 to 18, 2013 at the SMX Convention Center, SMR Premier in Taguig City. Organized by the Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce in Thailand in conjunction with Thai Trade Center in Manila. Get the best deals on Thai export products such as household and kitchenware, food and beverages, health and beauty and wellness, gems and jewelry, garments and textiles, and fashion accessories, and a lot more. Entrance is free. Contact Global Link at 750-8588 for more details. See you there! Keep tabs on the latest happening in the country with Pinas, the first Filipino global newspaper. Gaze your mind in the must-visit place in the world and have a dose of their culture with Sikat, a travel and lifestyle news magazine, distributed for free. Abridge yourself with the latest happenings in the Kingdom Nation and read Pastor Apollo's preaching in print and snap up a copy of Guide Magazine, your way to freedom and truth.
Alright, welcome back. Patuloy po ang ating palatuntunan, Sunshine Radio, DZAR Sports Hour. At kasama pa rin po natin dito si Miss Paula Kayanan ng swimmer from Arellano University na kamakailan lang po ay nag-uwi ng 9 golds and 2 silver sa ginawang Singapore Swim Fest. Now, Paula, kasama ang kanyang mami, si Mami Reyna. Now, I just would like to find out, kasi nga, kakaiba yung nagiging lifestyle ninyong mag-ina, and it's a good thing naman na kumbaga in sync kayo, hindi kayo masyadong mahilig lumabas, you're not fond of other mga outside activities. Si Paula kontento na siya na just to socialize either sa internet or sa kanyang mga friends, lalong-lalo na you were telling me after this papunta pa kayo ng sa San Juan Arena kung saan may laro ang Arellano sa ongoing NCAA. So it's basically one athlete supporting din yung other athletes from your school, Now, etong sometimes sabi nga natin, ilan kayo? You're like 50 plus dito na sumali, From Philippines pa lang yun or something, di ba? Now, dito siguro meron ka namang mga ka-close, na mga teammates mo rito, na mga kasama mo rito. But sometimes, sabi nga natin, there are some, like kung team events ang sasalihan ninyo, yung mga teammates mo, hindi naman kayo pare-pareho ng ugali. Alam mo na yun, di ba? May mga nangyayaring ganun, those kind of things. Medyo, syempre, nakakasira din sa kabuuan ng team. So, how do you handle yung mga ganong klaseng mga situations naman? Nag-uusap kayo o sinasabi nyo kaagad sa coach ninyo or something? Nag-uusap and sinasabi rin po sa coach para po maagapan. Ano yung mga usual problems ba? Ano ba yung mga kumbaga anong mga ugat nitong mga problema na ganito? Misunderstanding. Like what? Bigyan mo nga ako ng isang example lang. Parang nung Singapore, meron din ganung nangyari. Ano nangyari? Dalawang teammates, actually, hindi lang siya kinausap. So, akala nila magkagalit na. So, ayun. At saka, akala ko baka sabi naman ng kasi sabi ko, punta naman tayo ng Sentosa. Yung mga ganun tipo. Hindi lang. Pero siyempre, halos mga ka-age level mo rin ito. Yung pinaka-older sa inyo, sa team ninyo, ilang taon na? 17. Yes. Actually, meron po rin coach na sumali kasi parang may master's event. Okay. Yes. So basically, ang Philippines, maliban dito sa 9 golds na naiuwi mo, ilan ba ang naiuwing medalya ng Philippine team? Sa gold po is 120 plus. Wow! Imagine that, Kaya talagang yun yung malaking usapin pa rin between the NSA ng POC, PSC sa swimming at saka etong ang grupo ni Senator Nikki Coseteng and dahil yung sa inyo, parang napansin ko nga, ang dami ninyong sinasalihan na meets, ang dami ninyong medals na naiuwi. Yung sa kabila, parang wala akong naririnig. Pero you're not right in the middle naman. Pabayaan niyo yung mga heads nito na mag-clash, As long as you're performing well, dahil yun ang what's demanded from you or what's needed from you. And so far, you have been, producing the results na kinakailangan nila. Ito wala itong mga monetary incentive ba or anything? Wala po. Kahit man lang free trip to ganito. Parang fini-free lang po yung next trip namin, parang next competition sa ibang bansa. Kailan ba ito susunod din nyo? I'm not sure kung sa November po sa Dubai. Sa Dubai na, medyo malayo. Yan na ba pinakamalayo nyo na biyahe? Para sa'yo? Meron, sa akin po. Have you gone to the US yet? To meet? Yung teammate ko po is nagpunta ng Russia? World University Games. Wow? Oh, yeah, yes. Oo. Parang kailan lang nung makausap ko yata Senator Nikki, she just came from that place recently. Yun nga, yung University Games. So, ikaw naman, anong bansa ang gusto mo mapuntahan kung sakasakali sa mga international meets pa ninyo? Dubai din po. Yung Dubai, gusto mo mapuntahan yung Dubai. Hindi pa rin kasama si Mami dyan? Hindi pa rin, Mami. Sus Mariones, Pero, how are you feeling naman? Like, for instance, yung medyo malayo-layo rin, yung binabiyahe ng anak mo, and those kind of things, Paano nun? How are you, handling naman that?
tiwala po dun sa mga kasama, lalo na sa kay Coach Susan Papa. Then, pray na lang po na sana maging maganda po, maging successful po silang lahat. Ayan. So, yung susunod, November, that is Dubai. And then, after that, ano pa mga naka-line up sa schedule? December, Thailand. Yes. In December. What about the kasi yata yung SEA Games yata hindi nyo yata yun Hindi po. Dahil ibang NSA nga yun. Ibang NSA yun Pero somehow sabi nga natin ano naman to for one thing kasi yung kabila may budget yung dito kay Senate may budget din pero hindi siguro ganun din kalaki. Pero the participation and the interest has been put in a lot dito sa inyong organization. Yes. And yun nga, mas maganda yung nagiging resulta na nakikita natin. And yung Dubai, do you have any idea? Medyo na-google mo na ba kung paano ang itsura, whether in Dubai, yung mga kalaban ninyo, mas marami bang rito? Mas maraming other countries na sasali? Siguro po. Pero hindi pa po nag-research about Dubai. Hindi pa. Sa mga kalaban. Yan, Pero kung minsan, wala ka ng time para i-research pa kung sino makakalaban Yes. Kung ano yung iharap sa'yo, yun na basically yun Wala ba kayong like for instance, syempre, one thing, yung mga outfits ninyo, yung pang-swimming ninyo, meron ka gustong pasalamatan, yung mga sponsors and stuff? Yung school lang po. Yung school lang? Yes, Arellano University. Ayan. Yung Arellano University, ikaw lang ba ang swimmer sa Arellano? Hindi naman. Marami rin po. Marami rin. Yes. Pero ikaw ang pinakamaraming medalya. Ikaw ang pinakasikat. Hindi naman po. Hindi naman. Okay. Pero anyway, Paula, ito lang siguro, para naman dun sa ating mga iba pa mga kaedad mo rin, na most probably they're also trying to get into... Okay. Nanalo ba? Nanalo? Okay, Anyway, sige, Paula, congratulations once again. And siguro yung words of inspiration mo lang para dun din sa mga kaedad mo. Maybe they are not into swimming, maybe they're not athletes, but your discipline, yung the way you handle, yung time management, most probably you could share it dun sa ating mga youth. Yes. Parang mas okay na magkaroon ng sport. Mas okay mag-focus sa sport kaysa sa ibang bagay like mga bisyo, like gano'n. So, yun. Focus lang sa sport and studies. Ayan. Alright. Once again, palakpakan natin, Miss Paula Kayanan, for winning 9 golds and 2 silvers sa Singapore Swim Fest at inaasahan pa natin uli na sa Dubai, mas marami pa, puro gold na, wala na silver, Alright, Paula Kayanan, from Arellano University, thank you very much for your time. Samantala, na to, sinong nasa natin, sino nasa phone right now? Okay, marami tayong gustong kausapin pa. Meron kasing boxing na binabanggit ko. That's going to happen sa may Makati Cinema Square. That's going to be tomorrow. I sure would love to be interested to find out. At saka, ang UPIS nanalo, with Coach Alan Gregorio, And of course, after all of the controversies with one of his player, na kumuha pa ng TRO, this time it's not just from the basketball court, kundi the court of law na kailangan ng para umiral dito. Alright, Coach Alan Gregorio, nasa linya ng ating telepono. Kamusta, Coach Alan Gregorio? Panalo? Good afternoon, at saka good afternoon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Panalo? Oo, dalawa ang pinag-uusapan nating panalo, no? Of course, yung temporary na panalo sa Court of Law. Mm-hmm. So, pinag-uusapan natin 2 weeks ago na sinecure ng mga general, of course, yung mga parents. Okay. And they were able to get the temporary restraining order last night at about siguro mag-aalas 8 na rin ng gabi. Aba? So that allowed Joshua to at least be able to play today. Tapos temporarily balik yung quadruple overtime win ng UP. Naibalik so yun. That's good. Of course, that gave us the spirit of going to this ball game. And it was a good game, hard fighting USC, pero nag-prevail ang UPIS ngayon, 73-71. Wow! Ilan naman ang ginawa ni Josh?
Joshua struggled. He only had 2 points in 5 attempts, but I think he had 7 or 8 rebounds. But more than that, bench, yung emosyon na madadala ng isang player na pinaglalaban nyo, that all of a sudden he was allowed to play. So maganda naging epekto sa buong team. And special mention siguro si Freddy Paharillaga has not played this well the past years. He had I think 17 points and 15 rebounds for the day. That's very good. That's truly a morale-boosting factor to be considered sa pagkapanalo ng UPIS. And that's right. So right now, itong temporary restraining order, for how long ito? Well, this will be good for 20 days. This would allow Josh to play hopefully until the season is over. Dahil mabilisan na to at may two games every week. So I just hope talaga, bench, na after this TRO na everybody would realize mas maganda kung sa basketball court tayo naglalaban-laban kaysa kung court of law na pinagdadaanan ngayon ng pamilya ni Josh General sa ng buong UPIS community. Yes, and most probably etong ang aking guest dito live sa studio, si Paula Kayanan. She's also in high school. So kagaya nitong si Josh is, of course, these are young people who are trying to be just good at what they're good at, di ba? They just want to perform, and then all of a sudden parang nahaluan pa ng politika ito mga ganito mga tama bagay. Yun, yun. Di ba, ang atin naman pananaw dyan, let's give the kids and the younger generation an avenue to prove their worth and to prove their talent. And the UAAP must be one of those, yung road to success ng mga bata, dapat i-allow talaga natin ang kanilang pag-showcase ng kanilang mga talent. So as far as you're concerned naman, ano naman ang sagot ng UAAP rito? I have not heard any news from the UAAP, but one thing good that I heard from the spokesperson of UAAP is they are taking it with respect at the TRO. Kanina I reached out to Miss Malu Isip of Adamson, and she welcomed me with a smile, and she even told me good luck for today's ball game. And tingin ko naman may sinseridad naman dun sa pagkakamay ni Miss Malu sa akin kanina umaga. Ayan, at saka sana ano na yan, kumbaga maayos na yan, sabi nga natin, let's just settle everything dun sa basketball court, di ba? Huwag na tayong lumabas dyan, di ba? Tulad nito, kakapanalo lang ng ating Gilas Pilipinas, na pinakita natin ang unity ng basketball world, and of course all the fans and the PBA. So sana naman madala natin yung lessons about unity dito sa UAAP at palaruin na lang ang mga bata. Pagkatapos naman itong to, sandali na lang to, tapos na yan lahat, bench. Ayan, that's very, very good. So ibig sabihin yan is maganda yung celebration mamaya doon sa Sergios. Ayan, sige, kukumbidahin kita ulit, magkikita tayo mamayang gabi, alas 8. Ayan, okay. Well, ayan, Coach Alan, unang-una, congratulations dun sa win, and sabi mo nga, this is like a double victory for you so far, Ito nangyari. Well, I just appreciate that win more than the TRO, yung sa TRO, hindi natin masyadong na-appreciate yan. Kumbaga nga, temporary nga yan, Kaya nga. But I hope it would be permanent soon kapag nagsabi na ang UAAP na, sige na, tigilan na natin yung laban na yan sa labas ng basketball court. Oh, yan. Okay. We're just hoping the best where everybody could benefit from it. That's right. And best of luck sa show mo. You're doing very well, kasama Benji. Thank you, Coach Alan Gregorio. Ayan po ang nakausap natin at nabigyan na tayo ng update. Thank you very much for your time, Coach Alan. Alright, so ayan, nabigyan tayo ng update dito kay Joshua General, na of course about a couple of weeks ago, na-nullify pa yung win itong UPIS.
4 na overtime yun eh. Kapag hirap sa mga bata yun. And then all of a sudden, pasukan ng ganito, hindi raw qualified supposedly na makapaglaro ito si Josh General. Now, the family has resorted to the court of law, hindi na basketball court, kundi court of law, and they have been issued a temporary restraining order na from sa court na yon, sa court, at para hindi siya magalaw, hindi mabigyan ng ng yung pagbabawal para rito kay Josh na makapaglaro para sa UPIS. And not only that, they were given back that victory, that hard-earned 4 overtime victory. And lately, morale booster, nanalo pa ang UPIS. So nauna pa yung juniors makapanalo sa college, sa seniors nitong UP. Anyway, meron na lang tayong 3 minuto bago sumapit ang 2:00. Wala na, Bernard, di ba natin naihabol talaga si Joe Boss? Sayang naman. Anyway, I will be seeing them tonight. No, not tonight. Tomorrow, para dun sa kanilang boxing event dyan po sa may Makati Cinema Square. If you have time, there are tickets to be sold there pa rin, pero napakarami pong laban ang inyong makikita rin. I do believe it's not just boxing. May mga women boxers din sila, meron din silang Muay Thai. So those kind of things, dyan po yan sa pinakataas na floor sa may Makati Cinema Square. You might as well check it out. That's going to happen tomorrow. I think it will start around 4 or 5 o'clock in the afternoon. So try to be there. Anyway, so basically that's just about it para dito sa ating palatuntunan, Sunshine Radio, DZAR Sports Hour. Once again, ang ating pasasalamat kay Miss Paula Kayanan at sa kanyang mami, si Mami Reyna, kay Coach Alan Gregorio, at syempre sa inyong lahat mga teammates. Maraming salamat for spending time to listen to our program again. At yung ating social media, nasa Facebook po, DZAR Sports Hour, sa Facebook yan, type nyo lang po DZAR Sports Hour. Meron din tayong YouTube, DZAR Sports Hour din. Ayan. Sa Twitter, you could follow us at DZAR2026 or hashtag Sports Hour. Google, Google Plus, DZAR Sports Hour. Anything that's sports, lagay nyo lang, DZAR Sports Hour. Ang bida dyan, si Bernard Ferrer. At saka ang inyong team captain, Benji Santiago. Thank you very much for listening. Until next week, 1 to 2, dito sa Sunshine Radio, DZAR Sports Hour, Philippines, one nation, one team. Stand tall when they're calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. These are my confessions.